Magandang umaga sa inyong lahat, mga kalakbay sa daan ng katotohanan. Ano po? At sana po kayo maligaya sa araw na ito. At kayo po ay welcome sa aking YouTube channel na ang Dahan ng Katotohanan. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, sana po ay inyo pong i-like po ito at i-subscribe. Ano po? Ako po medyo sinisipon ng bagya. At sana po ay pakishare din po ang ating mga video. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay meron pong kinalaman sa malaking suliranin ng mga tao sa lahat ng mga bansa. Ay ito po ay suliranin, ano po, ang katuwiran nila ay hindi naman ito masama sapagkat ito'y pagpapakita daw ng pag-ibig, sapagkat sabi daw dito sa unang Korinto kapitulo 13 talatang 13, ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Ano po? Pinakadakila yung pag-ibig. Ano po? Kaya sabi na bakit kung iniibig daw nila yung kanilang kapwa lalaki at iniibig yung kapwa babae at sila ay magsama at sila ay nagmamahalan na inong masama, ang pinakadakilang bagay sa mundo daw ay pag-ibig. Ito kayang ganitong katuwiran ay tama na sinasang-ayunan ng Biblia. Dapat po muna nating malaman na ang salitang pag-ibig sa Biblia ay may tatlong kahulugan at may tatlong salitang Grego na ginamit. Ang una po ay yung pilya, na ibig sabihin ng pilya ay pag-ibig ng magulang sa anak at ng anak sa magulang. Ano po? At pag-ibig sa kapatid, sa kasambahay. Ano po? Yan ay tinatawag pong pilya. Ano po? Subalit, ang isa ay tinatawag pong eros, pag-ibig sa opposite sex. Ano po? At ang isa ay tinatawag pong agape, pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na kagaya ng Diyos. Ano po? Pag-ibig na kagaya ng pag-ibig ng Diyos, na wala siyang pinipiling tao. Ito pong eros, alam naman natin pag sinabing eros, ay siyempre, yan ay may involved ang tinatawag na sexual, sapagkat yan ay pag-ibig sa opposite sex. Ano po? Pag minahal mo ang iyong isang opposite sex, kabaliktaran ng iyong kasarian, ano po, halimbawa babae at lalaki, at napan kayo, nabuklod sa pamagitan ng kasal, aba, edi, ang pagtatalik ay legal. Ano po? Hindi po yan masama. Yung po yung tinatawag na eros. Ano po? At walang kategorya ang Biblia doon sa pag-ibig na may kasamang sexual sa kapwa ang kasarian. No? Halimbawa, parehas babae at parehas lalaki. Wala pong ganyan na definasyon ang Biblia. Manapay, ang binabanggit dito sa unang Korinto 13, talatang 13, ay hindi po eros, hindi pilya, kundi ito po ay agape. No? Yun po yung pinakadakilang pag-ibig na walang tinatanging tao, yung pag-ibig na para sa kanyang ikaliligtas at kanyang ikabubuti na walang kasamang sexual. Kahit yung pag-ibig ng magulang sa mga anak, mabasa po natin yan sa Biblia, ay kapag sinamahan mo ng sexual, halimbawa, pag-ibig ng ama sa anak, sinamahan mo ng sexual, ay kasalanan na po yan. Magkakaroon ka ng kasalanang incest. Ano po? At pag-ibig sa opposite sex, na hindi naman kayo kasal, walang kasal, di nagkaroon ng sex, di adultery po yan, o di fornication, ano po. At yung pag-ibig ng tiyahin sa inaanak ay pag nagkaroon ng sex yan, nag-involve ang sex, ay kasalanan po yan sa Biblia. Ano po? Yan. Pag-ibig sa kapitbahay, may agape. Minamahal mo ang kapitbahay mo, ay sinamahan mo ng sex, ay sala po yan. Ang pinapahintulutan lang na magkaroon ng sexual intercourse ay yung eros na nabuklod sa pamagitan ng kasal. Ano po? At maging sa Biblia, maaaring pag-aralan po natin sa mga susunod na araw, ang magkasintahan na hindi pa kinakasal. Ano po? At nagkaroon ng pagsiping at pagtatalik ay kasalanan din po yan sapagkat ang kwan po, ang pagtatalik ay legal kapag kayo po ay kinasal. Ano po?
At ang kasalan ay nagaganap sa pagitan ng dalawang panig na opposite sex, magkabaliktad ang kanilang kasarian. Hindi po ito ginagawa sa parehas ang sexualidad. Ang magkakasala sa parehas ng sexualidad ay hindi tinuturo ng Biblia. Dito po ay ginagawa ng mga pastor na napakababaw ang kanilang teolohiya. Yung salitang agape ay ginawang eros. Ano po? Oh, yung agape ay pwedeng samahan ng sexual. At yun po ay hindi po tinuturo ng Biblia. At palibhasa agape, walang sinisinong tao, walang sinisinong kasarian, ay sinamahan mo ng kasal, pinayagan mo kahit hindi tinuturo ng Biblia, meron kang napakababaw na teolohiya. Ano po? Hindi po ganyan ang tinuturo ng Biblia. Kaya kinakailangan alam mo kung saan ginagamit ang sexual intercourse. Ano po? At yan po ay sa pagitan ng pag-ibig na kung tawagin ay eros. Na bago nila maging legal ang kanilang pagtatalik, kinakailangan muna ng kasal. Ano po? At ito ay kasalanan na nung unang panahon pa. Yung tinatawag na pagtabi sa kapwa lalaki at kapwa babae. Dito sa aklat ng Roma, Kapitulo 1, talatang 25 at 26, ganito ating mababasa. Sapagkat pinalitan nila ang kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos at sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakilanman. Amen. Excuse me po muna na ako'y nagpan po ng sinisipon po ako. Dahil dito ay hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa. Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa di likas. Ano po? Yung likas na pakikipagtalik na ginagawa ng mag-asawa, babae at lalaki, ay ginawa nila lalaki sa lalaki at babae sa babae. No? Hindi likas na pakipagtalik. Ay halimbawa, may babae nakipagtalik sa aso, sa mga hayop. Yung po ay bawal sa Biblia, pero ginawa daw ng mga tao noong unang kapanahunan ang mga bagay nito. At yun po, kung ating babasahin sa aklat ng Matandang Tipan, ay tinatawag ng Diyos na kasuklam-suklam na gawain ng mga tao. Gayun din naman ang mga lalaki, talatang 27, nang iwan ang likas na pakipagtalik sa mga babae, ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki na tumanggap ng kanilang sariling kaparusahan ng kanilang pagkakamali. Ano po? At kapag pinayagan mo ang ganitong gawain, halimbawa, ikinasal mo, ikaw ay pastor, ano po? Ikaw ay mayor, ikaw ay judge, ikinasal mo, kapwa lalaki. Ano pong sabi ng Biblia? Nalalaman nila ang mga inuutos ng Diyos na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay. Talatang 22 po ito, ay karapat-dapat sa kamatayan, ngunit hindi lamang nila ginagawa ang gayon, kundi sinasang-ayunan pa ang gumagawa ng mga iyon. Na napakalaking kasalanan po. Yung sang-ayunan mo ang pagkakasal ng parehas lalaki at parehas babae. Yan po ay bawal po sa Biblia. Ano po? Kaya nga dito sa aklat na sinulat ni Judas, ganito po ang nakalagay. Basahin po natin sa Judas Kapitulo 1. Ganito po ang ating mababasa. Tingnan po natin. Talatang 7. Gayon din ang mga Sodoma at Gomora ng mga lungsod sa palibot ng mga ito na gumawa naman ng pakikiapid at nahulog sa kakaibang laman. Ang tawag po dito sa pagtatalik ng lalaki sa lalaki at babae sa babae ay kakaibang laman. Ano po? Hindi po ito yung likas na dinisenyo ng Diyos. Ano po? Sapagkat mayroong gumawa Diyos ng laman para sa babae at sa lalaki, pero yung kakaibang laman na lalaki ka ay nagkaroon ka ng damdaming babae at gusto mo ay ang katalik mo ay lalaki din, kakaibang laman ang tawag ng Biblia. At inilagay bilang halimbawa ng nagdaranas na kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Ano po? Ito talaga ay sinabi ng Biblia na magdaranas ng kaparusahan sa apoy, yung tinatawag pong impyerno. Ano po? Dahilan po ito po ay hindi kalooban ng Diyos na magsiping at magtalik ang parehas ang kasarian. Lalaki sa babae, lalaki sa lalaki at babae sa babae. Yeah.
Sabi dito, gayon din ang mga ito rin na mahilig managinip ay dinudumihan ang laman at hinamak ang mga may kapangyarihan, nilalait ang maluwalhating mga anghel. Hinahamak ang may mga kapangyarihan, yung mga namumuno sa bayan kapag sinasaway. Sapagkat ang gusto nila ay masunod yung kanilang masamang laman, yung pagnanasa sa kapwa lalaki. Ano po? At magwiwilga pa yan sa mga lansangan at tutuligsain ang mga taong nagpapayo na huwag gawin yung ganong imoralidad. Ano po? At ito po ay maliwanag talagang sinabi na talagang sila ay darating sa kaparusahan. Ano po? Sa tinatawag na apoy ng parusa ng ating Panginoon. Nakakalungkot na pangyayari po ito. Ay, ang katanungan ay kung halimbawa ganun ang iyong kalagayan ngayon, isa kang bakla, isa kang tumboy, pwede ka bang maligtas? Ano po? O pwede ka pa rin bang maligtas? Meron pong sagot ang Biblia dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 6. Kung magagawa po natin ang bagay na ito, sabi po yung ganito, 6:9 patuloy. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Sino daw po ang mga hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Hindi ba nyo nalalaman na ang mga masasamang tao, ano po, yun daw masasamang tao ang hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ano-ano ang gawain ng masasamang tao? Huwag kayong padaya, ang mga mapakiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangalunya, mga binabae, yung pong bakla, ano po, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, ano po, mga magnanakaw, masasakim, mga manlalasing, mga mapagmura, o mga ng manggagantyo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Excuse me po muli sapagkat napahiram ko ang aking ilong. Yan. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Tiniyak ng Biblia na kapag gawain mo yung gustong makipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, ito'y nasa kategorya ng masasamang tao at hindi ito magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero paano ka maliligtas kung gusto mong maligtas ay ganun ang kalagayan mo? Ang sabi niya ganito, at ganyan ang ilan sa inyo, subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo at ng Espiritu ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid, ngunit hindi lahat ng bagay ay makakatulong. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid, ngunit hindi lahat ay paalipin sa anuman. Yan. Ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain, ngunit ang mga iyon ay wawasakin ng Diyos. Gayunman, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, hindi para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa katawan. Itong katawan natin ngayon sa Kapitulo 6 nitong unang Korinto 19:20 ay templo ng Diyos. At kapag itong ating katawan na ito ay ating gagamitin sa pakikipagtalik sa kapwa lalaki, hindi po ito titirhan ng Diyos sapagkat sana ang katawan natin para sa Diyos. Ay bakit natin gagamitin yung hindi likas na ginawa ng Diyos para sa ating katawan? Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, kayo ay nagbago na kayo, nabautismuhan na kayo, kayo ay nalinis na sa inyong mga kasalanan, ay bakit babalik pa tayo sa pagkaalipin? Ano po? Sabi dito, pagkaalipin at saka ang atin daw katawan ay hindi para sa pakikiapid. Hindi natin dapat gawin yung mga gawain kagaya ng mga nabanggit sa talatang 9 hanggang 10. Ano po? Nagawain ng masasamang tao na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sa madaling salita, kinakailangan po nating magbago. Kung may damdamin kang babae, kay isang lalaki, huwag mong gawin ang pakipagtalik sa kapwa lalaki. Pigilan mo at ikay magpasakop sa Diyos at kahit ikaw ay binabae, ay pwede kang mabago. Pwede po nating isuko ang ating buhay sa Diyos at ang Diyos ay kayang baguhin po tayo upang hindi na tayo makagawa ng mga bagay na hindi kaya-aya sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Nakakalakbay sana naman po ay huwag magdamdam ang makakapanood ng bidyong ito kung kayo po halimbawa ay isang binabae, isang bakla, isang tumboy, ay hindi po kayo inaatake ng bidyong ito. Ang layunin po ng bidyong ito ay sana po ay maramdaman natin
na mayroon tayong kagustuhan na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po? At bunga ng kagustuhan na ito na maligtas ay atin pong pipilitin na tayo po ay mabago, na hindi na po natin ipa-practice yung dating ginagawa ng pagiging bakla at tumboy na makikipagtalik sa kapwa ang kasarian. Na ito po ay kasuklam-suklam sa ating Panginoon Diyos. At maring tingnan natin bukas ah, ang mga practice na ito at kung gaano ito sinabi ng Biblia na ito'y kasuklam-suklam sa paningin ng ating Panginoon. At atin pong lilinawin bukas ang paksang ito. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa akin. Ha? Bagamat sa ako'y mayroong sipon ngayon. Ha? Pagpaumahin po ninyo yung mga pagpapahid-pahid ko ng panyo para hindi naman nakakain. Mas masama naman yon. Mas mabuti na makita nyo nagpahid ako kaysa doon sa nakita nyo tumutulo na dito at pumupunta na sa aking bibig yung sipon na lumalabas sa aking ilong. Ano po? Sa umaga ito, magandang umaga po sa inyo at sana ay nakinabang kayo sa atin pong naging pag-aaral sa umagang ito.